Sinabi ng mesero, 3 beses pala ang warning. Sabihin mo yung ano, yung ayaw mo. Pangalawa, pag ginawa uli niya, reminder, at saka consequence. Turo mo, pangatlo, ganyan. O ano, susunod pa niyan ay parusa na. Pag ginawa pa sa pang-apat, yun ang palo. Disciplinary action na. Yun lang po mga kapatid. Ano po yung ano nyo? Kaya nga, kaya nga sis, ang pagpalo ay hindi agad-agad. Kailangan sa una, may first, second, third offense. Na kapag hindi pa Hmm. niya nagawa sa iklo at sa pang-apat, doon mo na lang siya parurusahan. Yun yung sinabing punishment. So hindi kailangan na kung may kasalanan na siya paluin, yun ang pagkaintindi ko dyan. Kailangan ay bigyan mo rin siya, bilangan mo rin siya. Hindi yung kaagad-agad na kapag may kasalanan na siya parusahan mo kaagad. Yun yung pag-una, pagsabihan mo. Pangalawa, yun na i-remind mo ulit yung una. Pangatlo, ayun na isang bilang na lang kumbaga ganun. Pang-apat, yun na siguro. Kapag kaipilit niya lahat yung ginawa na, doon ka mamarosa. Yun ang pagkaintindi ko doon sa sinabi ni mahal na mensahero. So may mga hakbang din para maalam yung bata kung ano ba yung kasalanan niya at para hindi magsisi kasi sinabihan siya, kumbaga. Ayun. May mga bata kasi na ano sinusubukan nila yung reaction kung puro salita ka lang. Kaya kailangan bigyan mo ng proof na may palo talaga. Kasi, di ba, yung mga bata, lalo na mga 3, 4, susubukan niya, yung sinabi mo wag, gagawin niya. Para lang nag-eksperimento sila sa buhay. Parang, sige nga, subukan ko nga, yung curiosity. Sige nga, hawakan ko nga yung ano, o kaya, ano, kunin ko kaya yung gano'n, di ba? O kaya, lumabas kaya ako, ano kaya reaction ng ano, yung, likas yun curious sila sa mundo gagawin nila Oo. yung pinagbabawal. Isa naman, pag sinabi mong ano, gawin mo, tingnan ko nga kung hindi ko gagawin, o kaya talaga nakakalimutan, di ba? Kaya kailangan talaga may maaalala siyang sakit o palo, Oo. Kaya consequence. kailangan pag sinabi mo na parusahan mo kaagad, parusahan mo na kapag lumagpas ka na sa bilang para yung maramdaman niya. Yung Saka mga anak sabihin mo ko, yung ano, kung bakit ano, kailangan niyang gawin yung isang bagay. O ano, binilangan mo na siya eh. Kaya alam na niya ah, yung kasalanan niya. Hanggang nakabilang ka na. O di, ginawa pa rin niya, doon ka mamarusa na. ayun. Oo. Sis, paano naman kung sagutin ka ng bata? Hindi, okay lang naman papaluin lang naman ako ni mama. O, paluin mo yung bibig. Hmm. Kasi mayroon mga bata akong narinig sa ano, tagal naming nagtuturo sa mga bata. May kasalanan yung bata. Nandyan yung magulang. Tapos, nangagaw ng laruan itong bata. Sabi ng isang bata, susumbong kita kay mama. Okay lang naman, papaluin lang naman ako ni mama eh. Oh. Siguro sobrang na yung pagpapalo. Naging normal na lang yung sa So, maghapon. Hindi parang kasi naging dapat, normal na sa kanya. oo, siguro ano, konting kibot, pinapalo agad. Ay, dapat ini-explain mo, pag kinuha mo yun, gusto mo ba ikaw din na nakaagawan ng laruan? Di ba ayaw mo? Ikaw naman yung bata pag inagawan mo. Dapat kasi mayroong communication muna bago palo. Kasi nagiging normal sa bata na lagi siya sinasaktan. Kaya pag tanda, no, konting mananakit yun pag hindi nakuha ang gusto. Kahit asawa niya, sasaktan na niya. Kasi Oh. hindi nakuha gusto niya. So, meron talagang pamaraan. Yung sinabi ng mensahero na warning, yun ang pagpapaliwanag kung ano ang ginawa anong kasalanan ang ginawa niya at ano ang consequence na mangyayari sa kanya. Yun ang warning na sinasabi. Kailangan, bago ka mamalo, ipaunawa mo muna dun sa bata kung ano ang kasalanan niya at bakit kailangan siyang paluin. Mm. So yun yung Sa warning na sa akin ganito. ah,